Nagiging masaya ang trabaho kapag nakakakilala ka ng magiging kaibigan mo, kung saan maaari mo silang pagsabihan ng mga hinaing mo tungkol sa mga trabahong ginagawa mo. Sa unang trabahong napasukan ni Erica, doon niya nakilala sina Joanna at Jonel, ang mga naging kaibigan at sandigan niya sa trabaho. Pero habang tumatagal, doon niya nakikita ang katotohanan na hindi lahat ng nagiging kaibigan mo ay magiging tunay nga sa'yo. Hindi maiiwasan ang inggitan, lalo na kung may isang aangat ang posisyon. Dahil din sa sama ng loob at sipsipan sa trabaho ay maraming napapahamak. Sa desperasyong maangkin ang posisyon, may taong kailangang pabagsakin gamit ang itim na kapangyarihan. Ngunit makakatulong nga ba ito para makamtan ang hinahangad na tagumpay o tanging lagim lang ang lalaganap? Bali yan yung mga kailangan mong matapos ngayong linggo. Magtanong ka lang sa amin kapag may hindi ka maintindihan. Mabait naman kami rito, hindi naman kami nangangagat. Salamat po. Ito po kasi yung first job ko kaya medyo nangangapa pa po ako. Pero naiintindihan ko naman po yung mga tinuro nyo sa akin. Medyo nalilito lang po ako sa iba, pero sige po, magtatanong po ako. Okay lang yan. Lahat naman tayo nagsimula sa walang alam, hanggang sa makabisado mo rin yan. Basta gawin mo lang yung mga tinuro ko. Tapos may iba kasing files dyan na nagawa na nung pinalitan mo eh. Medyo magulo lang kasi alam mo na, hindi naman sa sinisiraan ko siya ha. Pero medyo bobo kasi yun. Hindi niya maintindihan ang instructions. Tapos nung pinagalitan namin dahil pati trabaho namin nadadamay na. Ayun, nagalit. Tapos biglang nag-awol. Sana magtagal ka rin dito para naman maging magaan ang mga trabaho natin. Huwag kang mag-alala para tayong isang pamilya rito. Oo nga, Erica. Basta kapag may mga katanungan ka, pwede ka naman dumiretso sa akin. Kahit itanong mo pa kung single ako, isasagot ko agad sa'yo na oo. Nagtawanan sila matapos itong sabihin ni Jonel. Tumayo rin siya para lapitan ang dalawang katrabahong nag-uusap. Hoy, tama ka na, Jonel. Lahat na lang ng bago gusto mong pormahan. Mag-iingat ka dyan, babaero yan. Masyadong mabulaklak ang mga salita niyan. Akala mo naman kung sinong pogi. Oh, bakit? Pogi naman ako, di ba? Aminin mo na, puging-pugi ka sa akin nung unang pasok mo rito. Kunwari ka pa eh. Ang kapal talaga ng mukha mo. Basta wag mong bigyan ng trauma ang bago ha. Baka bigla yan mag-resign. Basta tandaan mo, Erica, huwag kang papadala sa mga salita nito ha. Matinik yan sa lahat ng chicks. Opo, salamat po rito. Sige po, sisimulan ko na po ang trabaho ko. Umalis ka na dyan, Jonel. Hayaan mo siyang magtrabaho. Marami ka ring tambak kaya huwag ka namang gulo dyan. Oo na, madam. Ito na, aalis na. Good luck, be. Basta kung may mga katanungan ka, tanong ka lang sa akin ha. Ito ang unang araw ni Erica sa trabaho bilang isang admin assistant. Nakakaramdam pa siya ng kaba dahil natatakot siya na magkaroon siya ng pagkakamali, pero ginawa niya pa rin ang lahat ng makakaya niya. May mga tinatanong siya sa mga katrabaho niya na nasasagot naman kaagad. Sa pakiramdam niya ay mababait naman ang mga ito, pero minsan ay istrikto sila pagdating sa trabaho. Naiintindihan naman yon ng dalaga dahil nakikita rin naman niya kung gaano katambak ang mga trabaho nila. Sa tanghalian, sabay-sabay silang kumain. Hindi naman pinaparamdam ng mga ito na bago lang siya. Ito pa, Erica. Baka gusto mo ng biko. Dala ko yan kasi nagluluto niya ng nanay ko. Tikman mo. Yan ang pinakamasarap na biko na matitikman mo. Oo, tikman mo na muna yan kasi sa susunod pagbebentahan ka na niyan. Ikaw, sinisira mo palagi ang diskarte ko. Ito na, Erica. Iyon na lahat yan. Ay, salamat po rito. Ito naman, huwag ka na magpo sa amin. Napag-aalataan tuloy na matanda na kami. Isipin mo na lang kunwari magkakasing edad lang tayo. Di naman kami ang boss mo, huwag ka nang magalang.
Saka mga baby face naman kami. Nagtawanan silang lahat sa loob ng pantry. Sa katunayan ay si Erica ang pinakabata sa kanila at siya lang ang bago. Halos lahat sa kanila ay dekada nang nagtatrabaho sa kumpanya. Kaya pansin ng dalaga, magkakasundo na nga sila. Ito ang klase ng lugar na gusto niyang mapuntahan, kung saan hindi siya makakaramdam ng stress sa mga kasamahan niya dahil pare-pareha silang magkakasundo at nagtutulungan. Sa paglipas ng mga araw, nakakabisado na ni Erica ang trabaho niya. Kahit na paano ay nakakasabay na siya sa bilis ng mga kasama niya. May mga nagiging pagkakamali siya, pero hindi naman yun maiiwasan sa trabaho. Naaagapan niya rin naman ang mga yon. Oo nga pala, day off natin bukas. Tuloy ba tayo mamaya? Nakaredy pa naman na ako. Magpapalit lang ako ng pantaas tapos go na tayo. May lakad kayo mamaya? Oo, at sasama ka. Once a month lumalabas kami para mag-bar. Para banding na rin natin. Para kahit na paano maiwas tayo sa stress dito sa work. Sa alak naman tayo malunod, hindi puro sa trabaho. Sumama ka sa amin, Erica ha. Ako na lang ang mag-aatid sa'yo. Saan ba ang bahay mo? May extra helmet naman ako eh. Hoy, ayan ka na naman, dumidiskarte ka na naman. Wag yan, bata pa yan. Gurang ka na eh. Mamaya may boyfriend yan, maging dahilan ka pa ng away nila. Palagi mo nalang pinapahamak ang mga baguhan. Naaalala mo yung bago natin noon na nilipat ng ibang apartment? Muntikan ka pa makipagbugbugan sa labas dahil nahuli kayo ng boyfriend niya. Uy, hindi ko yung pinopormahan ha. Nakisuyo sa akin yun na sumabay dahil hindi siya makapag-commute. Kasi natagusan daw siya. Mabait lang talaga ako. Kaya minsan napagkakamalan akong babaero. Kahit hindi nyo na ako isabay umuwi, malapit lang naman ang bahay namin, pwede naman akong mag-book. Saka wala akong boyfriend, hindi pa ako nagkakaroon ng boyfriend eh. Wala rin naman kasi akong balak sa ngayon. Ang focus ko ay ang trabaho ko. Ay, talaga ba? Sa ganda mong yan? Ay nako, sinasabi ko sa'yo, huwag mong sasayangin ang pagkadalaga mo. Huwag mong gagayahin si Joanna, tatandang dalaga yan. Tignan mo, mukhang malapit na mag-menopause. Palaging mainitin ang ulo eh. Aba, talagang ako naman ang nakita mo, no? Kung ibato ko kaya sa'yo tong napkin ko ngayon para sabihin kong hindi pa ako menopause. Saka hindi ako tatandang dalaga, magkakaroon pa ako ng asawa, no? Habang nag-aasara ng mga katrabaho niya, natatawa na lang si Erica. Madalas niya kasing naririnig ang dalawa na nagtatalo at nag-aasaran. Pagsapit ng gabi, lumabas sila at nagpunta sa bar. Si Jonel ang nanlibre sa kanila para naman daw yon sa pag-welcome nila sa bagong empleyado. Doon ay nakita ni Erica ang iba't ibang side ng mga katrabaho niya. Kung ano ang ikinaseryoso nila sa office, yun naman ang ikinakulit nila sa labas. Nakakaramdam siya ng tuwa, ni hindi na nga niya napapansin na magkakaiba sila ng edad dahil parang mga kabataang nagpapakasaya sa buhay ang mga ito. Nakaupo lang si Erica sa isang gilid habang ang ibang mga katrabaho nila ay nagsasayawan na sa gitna. Dalawa sila ni Joanna na naiwan doon. Ganito po ba talaga kayo palagi? Sabi na nga na huwag ka na magpo, hindi naman masyadong nagkakalayo ang mga edad natin. Pero oo, ganito talaga kami kasi nga gusto naming sa alak naman kami malunod, hindi puro sa trabaho. Yung iba hindi sumasama sa amin kasi nga may mga asawa at anak na. Yung iba naman, ewan baka ayaw nila kaming kasama. Yung iba kasi sa mga katrabaho natin, mga KJ. Pero hayaan mo na sila, basta tayo rito magkakaibigan. Oh, eto pa alak. Bakit yan lang ang iniinom mo? Hindi pa naman ubos. Kukuha na lang ako mamaya. Ang saya pala ng ganito, no? Nagkaroon pa ako ng mga kaibigan na makakasama ko sa ganito. Pero totoo ba na wala pa kayong asawa? Pero may anak na kayo. Muntikan ko pa maibugay yung iniinom ko. Oo, wala pa akong asawa at mas lalong wala pa akong anak.
Hindi ko pa kasi feel magkaroon ng pamilya. Saka alam mo na, medyo mahirap ang buhay ngayon. Pero sana nga, sa mga susunod na taon, magpakasal na ako. Sa ngayon kasi wala pa akong boyfriend. Ang akala ko nga nung unang pasok ko, si Jonel ang boyfriend mo. Kasi ang sweet nyo tingnan eh. Tapos binibilang ka pa niya ng pagkain kapag gusto mo. Wala ba kayong something? May asawa na ba yan si Jonel? Tingin mo ba parang may something kami? Sabi nga ng iba, akala nila may relasyon kaming dalawa. Kahit noon pa man, ganyan na siya sa akin. Ilang taon na kaming magkasama niyan sa trabaho at wala naman niyang asawa. Sa pagkakaalam ko kasi minsan iniimbitahan niya ako sa kanila, lalo kapag birthday ng mga magulang niya. Hala, ayun naman pala. Bakit hindi pa kayo magkalinawan? Mukha namang gusto niyo ang isa't isa. Tingnan mo, kanina pa yan tingin ng tingin dito sa pwesto natin. Parang binabantayan ka. Akala ata may ibang tao na lalapit dito para makuha ang atensyon mo. Hindi naman namin yun napag-uusapan eh. Pero siguro kapag tinanong niya ako. Wala rin kasing nag-push sa amin. Saka ayoko naman na ako ang mangungunang magparamdam. Siyempre, babae pa rin naman ako. Sige, huwag ka mag-alala. Akong bahala. Akong gagawa ng paraan para magkatuluyan kayo. Bagay na bagay pa naman kayo. Nagkwentuhan lang ang dalawa tungkol kay Jonel. Maraming mga sinabi si Joanna na mag-uugnay na meron silang espesyal na pagtitinginan ng binata. Nang matapos ang kasiyahan nila, umuwi na rin sila. Nung una ay si Erica ang inaaya ni Jonel na isakay sa motor niya, pero si Joanna ang pinasakay ng dalaga. Para daw magkalapit palalo ang dalawa. Pag-uwi ni Erica, naabutan niya ang lolo niya na nagkakape sa sala. Mano Polo, kakagising niyo lang po ba o matutulog pa lang? Hinintay niyo po ba akong umuwi? Kagigising ko lang. Bakit ngayon ka lang umuwi? Inumaga ka naman yata. Anong oras na ako nakatulog kagabi kakahintay sa'yo? Saan ka ba nagpuntang bata ka? Lumabas po kami ng mga katrabaho ko. Parang pa-welcome daw po nila sa akin. Nagkaroon lang kami ng konting inuman. Ang saya nga po nilang kasama. Day off po kasi namin bukas eh. Tapos nahihiya naman po akong tumanggi kaya sumama na ako. Sigurado ka bang maayos sa katrabaho ba yan? Baka mapadalas ang pag-inom mo pagkasama sila ha? Alam mo naman na ayaw kung umiinom ka. Lalo na kapag uuwi ka ng ganitong oras. Ang daming masasamang tao sa labas. Opo, alam ko naman po yun. Saka hindi po to palagi. Ang sabi nila once a month lang naman daw po. Para lang daw po hindi kami ganun ka-stress sa work. Saka mababait po sila. Para nga po magkakasing edad lang kami. Pamilya nga raw po kami sa office. O siya, magpahiga ka na. Ang baho mo. Amoy alak ka. Maliligo muna po ako bago matulog. Sige po, pasok na po ako sa kwarto ko. Medyo pasuray-suray pa sa paglalakad si Erica habang papasok siya sa kanyang kwarto. Dalawa lang sila ng lolo niya na magkasama dahil ito na rin ang nagpalaki sa kanya simula nang iwan siya ng mga magulang niya at bumuo ng kani-kanilang pamilya. Sa paglipas ng mga linggo, doon na mas nararamdaman ni Erica ang hirap ng trabaho. Nagpatong-patong na ang mga kailangan niyang tapusin. Paminsan-minsan pa ay napapagalitan na siya ng mga nakatataas sa kanya. Pinipilit niya namang tatagan pa ang loob dahil gusto niya ang trabaho niya. Bakit ka naman nakasimangot, Erica? Ang aga-aga pa. O ito, magkape ka nga muna. Nakabusangot ka na agad dyan eh. Gusto mo ba ng donut? Ibibili kita sa baba. Hindi na, wag na. Salamat din dito sa kape. Nahihirapan kasi ako dito sa mga pinapaasikaso sa akin na files. Pinagalitan pa ako kanina dahil hindi ko pa raw tapos. Paano ko naman kasi ito matatapos? Hindi ko nga makita yung mga nawawalang files. Hindi pa ito magkakasunod. Tapos year 2020 pa yung pinapahanap sa akin. Ilang taon nang nakalipas yun. Ay, nakaka-stress naman masyado. Wala akong mapagtanungan kasi abala silang lahat. Anong gagawin ko rito? Ayoko naman magkamali. Baka mas lalo ako manganib sa trabaho.
Napasapo pa ang dalaga sa kanyang ulo. Marahan niya ring hinihilot ang sintido niya. Kanina pa siya problemado kung ano ang gagawin niya sa mga tambak niyang trabaho. Ayaw din naman niyang makaistorbo sa iba. Mabuti na lang at napansin siya ni Jonel. Kawawa naman ang baby girl ko. Stress na masyado sa work. Ano ba yan? Akin na, tulungan na kita para naman makausad ka na. May mga kailangan ka pang matapos ngayon. Dahil nauubusan na kami ng trabaho, ayoko naman na magahol ka. Tignan mo nga, may tigyawat ka na oh. Ito kasi yung mga pinapahanap sa akin. Hindi ko alam kung saan ko to makikita. Nagugutom na nga ako eh. Gusto ko sanang kumain muna saglit pero hindi ko maharap. Saan ko ba makikita tong mga to? Wala naman do sa portal na binigay sa akin. Year 2022 lang ang pinakahuli doon. Lumapit si Jonel sa dalaga para tingnan ang pinapakita nito. Napatango siya at sinabi na hindi niya yon makikita sa portal dahil yung hinahanap niya ay printed files na nakalagay sa isang office sa second floor. Sinamahan naman ni Jonel ang dalaga para hanapin yon. May mga trabaho pang dapat natapusin si Jonel pero mas inuna niya pang tulungan ang dalaga. Noong sinabi ni Erica na hayaan na lang siya, sinabi ng binata na mabilis lang naman siyang magtrabaho kaya matatapos niya rin yon kaagad. Habang naghahalongkat sila, pumasok ang HR para tawagin sila. Pinabalik si Jonel sa pwesto niya habang si Erica naman ay kinausap ng HR. Sinabi sa kanya ng HR ang mga reklamo na natatanggap nila tungkol sa kanya at sa kanyang trabaho. May mga nakapagsabi rin daw na wala siyang masyadong ginagawa sa trabaho, madalas siyang palakad-lakad at baka natutulog pa sa CR. Marami pang mga kasinungalingan na sumbong. Alam ni Erica na ni minsan ay hindi niya yon ginawa. Hindi naman po ako nagrereklamo sa pinapatrabaho sa akin. Nahihirapan lang po talaga akong maghanap ng file. Kaya nga po ako nagpatulong kay Jonel kung alam po kung paano ko magagawa ng mas mabilis ang trabaho ko. Dahil po may mga pinapatapos din sa akin bukod po doon. Saka yung madalas pong tumayo sa upuan ko at maglakad-lakad, ni hindi nga po ako makakuha ng tubig para makainom dahil focus na focus po ako sa tinatrabaho ko. Hindi rin ako makapag-CR kaya bakit po ako magtatagal doon para matulog? Kahit po itanong niyo sa mga katabi ko, alam po nila yun. Ipinagtanggol ni Erica ang sarili niya laban sa mga paratang sa kanya na hindi niya alam kung kanino nanggaling. Iilan lang naman silang nasa office na nakarinig ng reklamo niya at ang paghingi niya ng tulong sa katrabaho. Alam niya na iisa lang sa mga kasamahan niya ang nagsusumbong ng mali tungkol sa kanya. Hindi niya rin alam kung ano ang motibo nito. May nasabi rin sa kanya ang HR na bawal ang relasyon ng dalawang empleyado sa loob ng kumpanya nila. Sa oras na mahuli siyang nakikipagrelasyon sa katrabaho niya, tiyak ay masisisante siya. Kaya yun ang ipinagtataka ng dalaga dahil wala naman siyang karelasyon sa loob ng office nila. Sa paglipas ng mga araw, nakakaramdam ng bigat sa katawan si Erica. Patong-patong na ang trabahong pinapagawa sa kanya. Minsan kahit hindi naman niya trabaho ay siya na ang humahawak. Hindi naman niya magawang magreklamo dahil bago lang naman siya at kapag nakapagsalita siya ay baka may makarating na naman sa HR. Hindi ka pa ba sasabay sa amin kumain, Erica? Mamaya mo na kaya gawin yan. Baka bigla ka na lang mahimatay dyan, ha? Hindi na muna ako kakain. Kailangan ko pang tapusin to dahil baka mapagalitan na naman ako. Sige na, kumain na muna kayo. Try ko na lang saglitin kumain mamaya kapag nakaluwag-luwag na ako sa oras. Di na yan, mamaya na yan. Kumain na muna tayo. Tutulungan na lang kitang matapos yung iba mamaya. Di mo naman kasi trabaho yan eh. Bakit ikaw ang sumasalo niyan? Yang binibigay sa yung trabaho, daig pang pantatlong empleyado. Hindi sila mag-hire ng bago para hindi ka matambakan ng ganyan. Pati pagkain mo, napapabayaan mo na. Kapag break time. Wala naman silang pakialam sa'yo kapag nagkasakit ka eh. Tara na. Noong una ay tumanggi pa si Erica sa pag-aya sa kanya.
Pero sa huli ay napilit pa rin siya ni Jonel. Nagmamadaling kumain si Erica dahil nawawalan siya ng gana sa tuwing iniisip niya na ang dami niyang tambak na trabaho. Katulad ng sinabi ng binata, tinulungan siya nitong matapos ang iba niyang trabaho. Kaya malaki ang pasalamat niya kay Jonel. Ilang araw pa nang sumapit ang Lunes, nagkaroon sila ng meeting. Wala mang direktang pangalan na sinabi, pero pakiramdam ni Erica ay siya ang pinagsasabihan ng manager nila noong sabihin nito na kung hindi nila kaya ang pinapatrabaho at panay reklamo, dapat ay mag-resign na sila. Huwag din daw iasa sa tulong ng ibang katrabaho nila ang dapat sila ang gumagawa. Siya lang naman ang naaalala niya na nagpatulong kay Jonel sa mga tambak niyang trabaho. Sa mga sumunod na araw, puro na lang sakit ng ulo sa tambak na trabaho at halos araw-araw na parinig sa kanya sa meeting ang bit-bit ni Erica. Halos sumabog na ang ulo niya sa sobrang sakit. Ayos ka lang ba, Erica? Hindi nga eh. Ang sakit na ng ulo ko. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bakit ba palagi na lang akong pinapagalitan? Ginagawa ko naman ang best ko at bago lang naman ako. Siguro naman ayos lang ng mga paa ko, diba? Nahihirapan na ako sa ginagawa kong trabaho tapos may mga pagbibintang pa sa akin na hindi naman totoo. Hindi na nga ako kumakain sa break time tapos sinasabi na chill-chill lang daw ako rito. Kota na ako sa pagpapatawag ng HR dahil doon. Hayaan mo na, kasama talaga sa trabaho natin ang pressure. Alam ko naman na kapag nakaya mo yan, magiging madali na lang yan sa'yo. Huwag ka lang susuko. Parte talaga ng buhay natin yan. Pabayaan mo na rin ang mga toxic na katrabaho natin. Mga walang magawa sa buhay ang mga yon, kaya ganyan sila sa'yo. Salamat eh. Medyo nabibigla lang kasi ako sa mga nangyayari. Hindi ko pa alam ang iba rito. Pero kapag nagtatanong naman sa kanila, hindi naman nila ako sinasagot. Tapos kapag nagtuturo sila, ang bilis nila magsalita. Tapos gusto nila masundan ko na kaagad. Naiiyak na ako. Ano ba yan? Halika nga rito. Ano ba yung kailangan mong malaman? Tingnan ko, baka sakaling alam ko yan. Kanino ba yung files? Kay Ma'am Castro ba to? Dun sa marketing department? Oo, te. Kasi may mga pinapa-input siya sa akin na galing sa portal, pero hindi ko naman alam kung paano gawin. Nahihirapan pa ako sa mga keywords na gamit nila. Malayo kasi to sa work natin eh. Bakit hawak mo pati inventory at marketing? Dapat dito lang sa atin ang ginagawa mo. Akin na, try mong ganito ang gawin ha. Hindi ko sure kung tama to, pero ito kasi ang nakikita kong ginagawa nila Samantha. Ayan, gumana. Try mo nga. Sinubukan ni Erica ang mga itinuro sa kanya ni Joanna at sobrang tuwa niya na gumana yun. Kanina niya pa pinoproblema kung paano nga ba niya mapapabilis ang trabaho niya. Nang matapos niya ito, ipinasa niya kaagad sa nagpagawa nito, pero ilang minuto pa lang ang nakakalipas ay pinuntahan siya sa pwesto niya at doon pinagalitan. Sinigawan siya ng manager nila at pinagsabihan na tatanga-tanga sa trabaho. Dahil lahat ng ipinasa niya ay mali. Dahil sa pagpapahiya sa kanya, hindi na napigilan ni Erica ang umiyak. Buong break time nila ay umiiyak lang siya. Wala rin siyang ganang kumain. Kumain ka na muna kahit konti lang, Erica. Sorry talaga sa nangyari ha. Hindi ko naman alam na mali pala yung tinuro ko sa'yo. Yun kasi yung natatandaan kong ginagawa nila Samantha eh. Nagtanong ako sa kanya, ang sabi niya sa akin tama naman daw yun. Ganun daw kasi talaga ang ugali ng manager na yun kaya baka kahit tama ka naman ang ipinasa, ginawa niyang mali. Hayaan mo na, tutulungan na lang kitang matapos yan. Bakit? Ano ba kasing itinuro mo sa kanya? Mamaya ikaw mali eh. Pinapahamak mo pa siya. Akin na nga, patingin ako. Dapat kasi sa akin ka lumapit. Galing ako sa department na yun dati bago ako nalipat dito. Tsaka dapat kapag hindi alam, wag na magturo. Dinadamay pa sa kapahamakan eh. Bakit ngayon parang ako na ang mali? Tumutulong lang naman ako. Kung concerned ka kay Erica, ganun din ako. Dahil naging kaibigan ko na siya rito. Ano ba kasing alam ko dyan sa trabaho na yan? Sinubukan ko lang naman ituro ang alam ko. Malay ko bang hindi pala yun ang kailangan?
Ayun na nga eh. Hindi mo naman pala sigurado pero tinuro mo pa rin sa kanya. Sana nagsuggest ka na lang na papuntahin siya sa kabilang department para dun niya tignan ang mga ginagawa. Masyado ka rin kasi nagmamarunong. Umiinit ang tensyon sa dalawa dahil sa mga sagutan nila. Sinisisi ni Jonel si Joanna habang pinagtatanggol naman ni Joanna ang sarili niya. Dahil sa awayan nilang yun, mas lalong nangamba si Erica. Dahil kapag umabot na naman yon sa HR, siya na naman ang mali. Please lang, huwag na kayo mag-away para lang dito. Huwag niyo na akong tulungan dahil pinapapunta ako doon after break para maturuan ako. Salamat na lang sa mga ginawa niyo sa akin. Pero wala kayong kasalanan dito dahil ako naman talaga ang hindi nagtatanong sa kanila. Huwag niyo na tong palalain pa. Kasi baka makaabot na naman to sa nakatataas at madagdagan na naman ang kasalanan ko. Pinunasan na lang ni Erica ang luha niya para hindi siya magmukhang nakakaawa kapag nagpunta siya sa kabilang department. Simula nun, natuto na siya kung paano niya maisasaayos ang trabaho niya. Sa paglipas ng mga linggo at buwan na nananatili siya roon, nakakabisado na niya ang kalakaran ng trabaho nila. Nagiging mabilis na rin siya at kahit anong ibigay sa kanyang task ay nagagampanan niya. Kahit na paano ay hindi na siya nakakarinig ng masasakit na salita mula sa mga nakatataas sa kanya. Matapos ang sahod nila, nakatanggap siya ng bonus dahil sa pagiging Employee of the Month niya. Ang sabi ni Jonel, siya ang pinakamabilis na nakatanggap nun sa lahat ng mga baguhan. Dahil ilang taon na silang nagtatrabaho bago sila nakatanggap ng ganun, samantalang siya ay hindi pa nakakakalahati ng taon. Lumabas sila ng lolo niya para kumain sa labas at bumili ng mga gamit. Huwag mo na masyadong gastusin ang pera mo, Apo. Ayos na ako doon sa mga damit ko. Itabi mo yan para sa kinabukasan mo. Masyado mo ginagastos ang pera mo para sa akin eh. Alam mo naman na ayos na sa akin ang mga simpleng bagay lang. Huwag po kayo mag-alala, Lo. May naitabi na po ako sa savings ko. At ito, para po talaga to sa inyo dahil gusto ko naman po kayong bigyan ng magandang buhay. Kayo po ang nagsakripisyo sa akin. Binabawian ko lang po kayo. Maraming salamat, Apo ko. Mahalaga na sa akin na nakikita kang may magandang karera at nasa maayos na kalagayan. Pero kahit na po, basta hayaan niyo po akong bilhan kayo ng mga bagay na damit sa inyo. Luma na yung mga damit niyo eh, nakikita ko yung suot niyo nung bata pa ako. Mukha na pong mga basahan yun, kaya po bibili tayo ng bago. Galak ang tanging nararamdaman ni Erica sa mga sandaling nabibilhan na niya ang lolo niya ng mga bagay na pangarap niya lang para dito noon. May mga bitbit silang pinamili sa mall. Marami-rami din yun at habang naglalakad sila palabas ay nasa lubong nila ang ibang katrabaho ni Erica. Bumati pa ang dalaga sa mga ito at saka sila umalis. Pagpasok nila sa trabaho, napapansin ni Erica ang bulong-bulungan sa paligid niya. Hindi niya sigurado kung tungkol ba yon sa kanya. Pero malakas ang kutob niya na maaaring may kinalaman sa kanya ang mga usapan na yon. Binaliwala niya lang yon dahil ayaw niyang masira ang umaga niya. Gusto niyang maging maayos lang ang trabaho niya dahil marami pa siyang balak para sa pangarap nila ng lolo niya. Sa meeting nila, may pinaparinggan ang supervisor nila patungkol sa maaaring makasira sa imahe ng mga empleyado. Ayaw daw nila ng eskandalo na maaaring magpabagsak sa kumpanya nila. Pero habang sinasabi yun, sa kanya lang nakatuon ang mga mata nito, na para bang sa kanya yun sinasabi. Hindi yun maintindihan ni Erica, pero parang siya lang ang walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Dahil hindi na siya makatiis, tinanong niya ang kaibigan niya tungkol dito. Ano yung sinasabi kanina sa meeting? Hindi ko kasi maintindihan. Bakit masisira ang imahe ng kumpanya? Bakit? May mga naninira ba sa social media? O mga chismis tungkol dito? Sorry, hindi ko kasi gets.
May nababalita kasi na may isang empleyado raw na napawok. Alam mo naman kung gaano ka-sensitive tong company natin. Kapag may lumabas na issue, iniisip nila na madadamay ang pangalan ng kumpanya. As if naman walang mga bahong tinatago ang iba rito. Pawok? Ano yun? Pawok ang tawag sa mga high-end na pokpok. Kumbaga parang mga rich na tao ang punteriya nila. Kunwari mga sugar daddy, ganun ba? Basta malaki ang bigayan sa kanila. Kadalasan mga professional na tao ang gumagawa nun. Last time may nabalitaan ako pero sa ibang kumpanya yun. Manager na pawok. Mas malaki raw kasi ang sahod niya doon kesa doon sa totoo niyang trabaho. Kaya ayun, meron daw rito. Pero feeling ko hindi naman maiiwasan yun. Sa iba nga libre lang basta kating-kati sila. Kaso parang malaking issue dito sa company natin. O ano namang kinalaman natin doon? I mean, meron pa walk dito sa office natin? Dito sa department natin talaga mismo? Di ba iilan lang naman tayo rito? Yung iba dito may mga asawa na. Mukha namang matitino mga babae dito sa office. Yun ang sabi. Sa katunayan, nakuha ko nga ang chismis nung nasa CR ako. At huwag kang mabibigla ha. Pero ikaw raw yun Hindi ko alam kung sino yung mga nagsasalita. Nasa loob kasi ako ng cubicle. Pero binanggit nila yung pangalan mo. Ikaw lang naman ang Erica sa department natin. Ha? Ako raw? Teka. Paano naging ako? Hindi nga ako lumalabas kasama ang ibang lalaki. Hindi pa ako nagkakaroon ng nobyo kahit na isang beses. Yun na nga ang hindi ko alam. Saka may mali rin Sana kinausap ka na lang muna nila bago sila nagdadakdak sa harapan ng maraming tao. Wala man silang pangalan na binitawan pero malaking epekto pa rin yun para pag-usapan. Ewan ko ba? Naiinis nga ako. Oh, talagang si Erica pa ang pinagbintangan nila? Ang kapal ng mukha ng mga yun Sino yung mga yun? Sinong naninira dito kay Erica? Paulit-ulit nyo siya sinisiraan Ano, mga inggitera na ba kayo? Malaman ko lang talaga kung sinong naninira sa kanya, sasabog yung uso nyo. Huwag lang tayong magpapang-abot sa labas dahil magkakaalaman talaga tayo. Hindi nagsalita si Erica dahil doon niya napagtanto na kaya pala nagbubulungan ng mga tao kapag dumadaan siya ay tungkol pala sa kanya ang usapan. Hindi siya nakapagtrabaho ng maayos kakaisip sa mga balitang natanggap niya. Naging tahimik din siya kahit napilit siyang pinapatawa ni Jonel. Ang naaalala lang ni Erica ay lumabas sila ng lolo niya. Tapos inisipan na kaagad siya ng masama ng mga taong nakakita sa kanya. Ni hindi man lang hiningi ang paliwanag niya ukol doon. Mas inuna pang husgahan ang pagkatao niya kaysa alamin ang katotohanan. Naging malaki ang epekto nito sa trabaho niya dahil sa araw-araw na pumapasok siya, palagi siyang pinaparinggan ng mga tao. Para bang walang handang makinig sa kanya at alamin ang buong katotohanan. Uy, tahimik ka na naman dyan. Huwag mong pagpapapansinin ng mga maritas na yan. Basta kami, alam namin ang totoo. Mga malisyoso yung mga yan Kasi hahanap at hahanap lang sila ng ikasisira mo. Paano ba naman? Ikaw ang pinakamagaling dito sa trabaho. Hindi mo maiiwasan na may taong maiinggit sa naabot mo ngayon. Mas mabuti pa na sumama ka sa amin mamaya. Lalabas tayo, di ba? Huwag ka magpaka-stress sa kanila. Hindi sila ang bumubuhay sa'yo. Mas ikakatuwa pa nila kapag nakikita nilang apektado ka. Show them na unbothered ka. Mga tsaka naman ang pagmumukha nila. Baka naman sa Monday may bago na namang issue na lalabas sa akin. Sasabihin na lasinggera at pariwara ako. Ang dami ng pagbibintang sa akin. Parang napakaduming tao ko na sa paningin ng lahat. Ay, subukan nilang pagsabihan ka ng ganyan, makakatikim talaga sila sa akin. Hindi lang ikaw ang umiinom ng alak. May iba nga rito kapag nalalasing nagiging pulutan ng kumpare. Huwag sila magmalinis. Alam ko mga baho nila. Kaya huwag ka nilang kakantiin talaga. Ako ang makakalaban nila.
Sinasadya ni Jonel na lakasan ang boses niya para malaman ng mga nakakarinig na hindi siya natatakot sa mga maling balitang inilalabas nila tungkol kay Erica. Hindi rin siya magsasawa na ipagtanggol ang dalaga sa mga yon. Noong una ay walang gana si Erica na makisama sa kanila, pero napilit nila ito. Nagpaalam ang dalaga na kaunti lang ang iinumin niya para makauwi pa siya ng maayos. Habang nagsasayawan ng lahat, naiwan sina Jonel at Erica sa lamesa. Nagkukwentuhan sila ng kung ano-anong bagay at doon naibalik ni Erica ang usapan tungkol kina Joanna at Jonel. Bakit naman yun ang naisip mo? Wala kaming something. Talagang close friends lang kami. Ganyan naman ako sa mga babaeng kaibigan ko eh. Pero wala namang ibang ibig sabihin yun para sa akin. Kahit kailan hindi lumagpas sa pagiging kaibigan ng tingin ko kay Joanna. Ito yung mga biroan namin na babaero ko at pakikisabay ko sa mga yon, puro joke lang yun. Palabirong tao talaga ako. Pero kapag dating sa babaeng gusto ko, seryoso ko. At kahit kailan, hindi ko nakitang gagawin ko yung kay Joanna. Talaga ba? Akala ko pa naman nanliligaw ka na sa kanya. Bakit ayaw mo ba siya? Mabait naman si Ate Joanna tapos maganda pa. Halata ring matalino siya at magaling sa trabaho. Para bang nasa kanya na ang lahat? Hindi ba yun kagusto-gusto para sa'yo? Pansin ko naman na maraming nagkakagusto sa kanya. Tingnan mo nga ang attractive niyang tingnan. Natawa lang si Jonel sa sinabi ng dalaga. Uminom muna ito ng alak habang nakatingin sa mga katrabaho nilang nagsasayawan. Naroon si Joanna na para bang nagpapapansin sa tuwing dadapuan ng tingin ng binata. Well, mukhang yun ang una mo makikita sa kanya. Pero hindi siya ang tipo kong babae. Kilala ko si Joanna. Sa tagal namin magkasama sa trabaho, nababasa ko bawat galaw niya. At hindi siya ang babaeng hahangarin ko makasama. Totoo naman na attractive siya. Pansin ko naman yun dahil maraming lumalapit sa kanya para makipagkilala. Sosyalin din manamit at magsalita. Pero di ko pa rin talaga siya magustuhan eh. Sa katunayan, ikaw ang gusto ko, Erica. Kung mabibigyan mo lang sana ako ng chance na ligawan ka at patunayan sa'yo kung gaano ba ako kaseryoso sa'yo. Ha? Masamang biro yung ganyan, Jonel. Baka marinig pa yan ni Ate Joanna o kung sino mang katrabaho natin. Ayoko may nasasaktang ibang babae, lalo na at kaibigan ko si Ate Joanna. Alam mo naman siguro na may gusto siya sa'yo, di ba? Baka malamatan lang ang pagkakaibigan natin. Mabait siya sa akin, kaya wag mo naman kaming paglayuin. Manatili na lang tayong magkakaibigan. Oo, matagal ko nang alam na may gusto siya sa akin. Pero hindi ko siya magugustuhan kahit na anong mangyari. At ikaw rin, binabalaan na kita Huwag na huwag kang magtitiwala sa kanya. Dahil baka sa susunod, ikaw nang pupuluputan niyan sa leeg. Pakiramdam ko nga siya ang dahilan ng mga chismis na nangyayari sa'yo eh. Kung kaibigan ang tingin mo sa kanya, sana ganun nga rin ang tingin niya sa'yo. Hindi ka away at hindi ka kumpetensya. Hindi lang tutungkol sa akin dahil kabisado ko siya. Alam ko kapag may ginagawa siyang masama sa isang tao. Dahil hindi lang ikaw ang nakaranas niyan. Huwag ko lang talagang mahuhuli na gumagawa siya ng ikasisira mo. Dahil makakalimutan kong magkaibigan kami. Bakas ang galit sa mga salita ni Jonel. Alam ni Erica na hindi palasing ang binata, kaya hindi dulot ng alak ang naging dahilan upang sabihin niya ang mga ito. Pero hindi pa rin masyadong kumbinsido si Erica kung ang pagbabantaba na ito ay may kinalaman sa kanya o para lang hindi niya ipagtulakan ng binata sa kaibigan niya. Nang matapos na sila, nag-alok ulit si Jonel na ihatid si Erica, pero katulad sa mga nauna ay tinatanggihan niya ito. Sinabi ni Erica na si Joanna na lang ang ihatid niya, pero si Jonel ang umayaw. Umalis siya kaagad habang naiwan ang dalawa na naghihintay ng masasakyan nila. Pansin ko ang tagal niyong nag-usap ni Jonel. Tungkol saan ba yon?
Tungkol lang sa trabaho natin at sa mga naging issues ko. Tapos tinanong ko rin yung tungkol sa inyo. Pero hindi naman siya sumasagot. Parang nasa denial stage pa siya. Baka nahihiya pa siya sa'yo. Ano na bang status niyo? Pasensya ka na, hindi kita masyadong matulungan sa kanya. Masyado kasing maraming nangyari sa akin itong mga nakaraang araw. Wala naman, katulad pa rin ng dati. Hayaan mo na, hindi mo na ako kailangan tulungan sa kanya. Gumagawa naman na siya ng paraan. Bawal kasi sa office ang magkarelasyon, kaya baka hindi rin niya maamin sa akin. Pero may isa lang sana akong ipapakiusap sa'yo. Pwede bang iwasan mo na si Junel? Alam ko naman na magkaibigan kayo. Pero di ba, alam mo naman ang girl code? Hindi naman siguro natin pag-aawayan ng iisang lalaki, di ba? Parang ang pangit naman tingnan na aagawin mo ang gusto ng kaibigan mo. Oo naman. Siyempre, hindi ko naman gawain yung ganun. Kayo nga ang pinupush ko eh. Saka hindi si Junel ang type ko, no? Huwag ka mag-alala dahil katrabaho lang ang tingin ko sa kanya. Lumalamig ang simoy ng hangin, pero mas malamig ang pakikitungo sa kanya ni Joanna. Alam ni Erica na may gusto sa kanya si Junel, pero hindi niya nais na masira ang relasyon nila ng kaibigan niya para lang sa isang lalaki. Kaya kahit na si Junel ang isa sa mga tinuturing niyang kaibigan, pipilitin niyang iwasan ito, wag lang siyang makasakit ng damdamin ng iba. Hanggang sa makauwi sila, ito ang iniisip ni Erica. Minsan pa ay naabutan siya ng kanyang lolo na nakatulala sa labas ng bahay. Oh, anong tinatanaw mo dyan sa malayo? May nakikita ka bang hindi ko nakikita? Lo, andyan po pala kayo. Oo, kanina pa nga ako narito eh. Ano ba yung iniisip mo? Bakit parang ang lalim naman masyado? Wala naman po, Lo. Tungkol lang po sa trabaho ko. Medyo na-stress lang po kasi ako. Ang sakit nila sa ulo, parang palagi akong may entry pagdating sa kaguluhan. Tapos idagdag pa po yung manliligaw ko na gusto ng kaibigan ko. Hay! Kung tingin mo na hindi ka na masaya sa trabaho mo, mas maganda siguro na maghanap ka na lang na iba. Alam mo, hindi naman talaga lahat ng klase ng trabaho kailangan mong pagtiyagaan. Oo, mahirap pagdating sa pera. Pero ikaw na mismo ang apektado ng problema. Mas magandang humanap ka ng trabaho na para sa'yo talaga. At yung manliligaw mo na yan, sigurado ka bang seryoso yan sa'yo? At ang kaibigan mong tinuturing, gaano ka nakakasiguro na kaibigan talaga yan? Gusto ko po ang trabaho ko, pero para kasing ang toxic na sa office. Ang daming parinigan, ang daming nakikialam ng personal kong buhay, na dapat hindi po ba labas na yun sa usapang trabaho. Hindi naman mahirap ang trabaho ko dahil naaaral ko naman. Kaso po, sa tuwing papasok ako sa office, parang ang bigat-bigat ng pakiramdam ko. Pagod na kaagad ako. Gusto ko naman ilaban pa, kasi sa totoo lang, ngayon lang po ako nagkaroon talaga ng kaibigan na kagaya ni Ate Joanna. Kaso nalalamatan yon dahil sa panliligaw sa akin ang gusto niya. Timbangin mong maigi kung ano ba mas mahalaga para sa'yo. Kung ang trabaho mo o ang sarili mo. Ang pagkakaibigan ba na yun ay tunay o nababalot lang yun ng pagkukunwari? Ilang tao na ang nakahalubilo ko sa pagtanda ko. Hindi lahat ng kaibigan na nakilala natin sa umpisa, talagang kaibigan. Paminsan may mga kaaway tayong nagpapanggap na kaibigan para malaman kung ano ang pwedeng sirain sa atin. Sa mga naging payo sa kanya ng kanyang lolo, doon lang tila nagkaroon ng kaliwanagan sa utak ni Erica. Ayaw man niyang pagdudahan ang kaibigan niya, pero baka nga may nakatagong hinanakit ito sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nakakaramdam ng kakaiba si Erica tungkol sa kung paano makitungo sa kanya si Joanna. Minsan ay hindi siya nito pinapansin. Minsan naman ay dikit na dikit ito sa kanya at maraming tinatanong tungkol sa buhay niya. Habang si Junel naman ay walang nagbabago sa pakikitungo sa kanya.
Nagugulo lalo ang trabaho ng dalaga dahil sa samut-saring kaganapan sa office nila. Isang beses ay pinatawag siya ng supervisor nila para kausapin. Hello po, ma'am. Magandang araw po. Pinapatawag niyo raw po ako? May nagawa po ba akong mali sa trabaho ko? Sa totoo lang ay nakakaramdam ng kaba sa dibdib ang dalaga. Hindi niya alam kung tungkol ba ito sa trabaho niya o may panibago na namang isyu siyang kakaharapin. Dahil alam niya na iba-iba na ang mga sabi-sabi tungkol sa kanya. Pero wala sa mga yon ang sinabi sa kanya ng supervisor niya. Magandang balita ito tungkol sa trabaho niya. Dahil nakikita raw ng boss ang maganda niyang performance, maaari daw tumaas ang posisyon niya sa trabaho. Labis ang tuwang nararamdaman ng dalaga. Halos gusto na niyang ipagsigawan ang magandang balita. Kaya nang lumabas siya ng opisina ng supervisor nila, meron siyang malawak na ngiti. Pagtataka naman ang mababaka sa mga kasama niya. Are pa, ngiting-ngiti yan? Ano nangyari? Akala ko iiyak ka na naman eh. May maganda akong balita. Alam niyo ba na mapopromote ako? Ang sabi sa akin natuwa raw ang boss sa ganda ng performance ko. At kahit na bago lang daw ako, maaari daw maibigay sa akin ng supervisor position sa marketing department. Ibig sabihin daw, lilipat na ako ng office before end of the year. Talaga ba? Wow, congrats! Alam ko naman na makukuha mo talaga yan eh. Paano masyado mong ginagalingan sa trabaho? Iba talaga ang baby girl ko. Dapat may celebration tayo niyan. Ha? Ay hala, teka. So kung lilipat ka na ng office, hindi na tayo magkikita niyan? Pero okay lang din. Basta mapunta lang sa iyong posisyon. Deserve mo naman yan eh. Parang si Jonel lang ang masaya para kay Erica. Dahil sa mukha pa lang ni Joanna, bakas na ang inis sa kanya. Ni hindi siya nakitang ngumiti sa buong araw na yon. Hindi rin niya pinansin si Erica na para bang hangin lang ito sa harapan niya. Dahil maging si Jonel ay napapansin yon, mas lalo niyang inaasar si Joanna. Paulit-ulit niyang pinupuri ang galing ni Erica. Hanggang sa mag-uwian na, lahat sila ay naghihintay ng elevator, habang si Joanna ay nakatahimik lang sa gilid. Uuwi na ang soon-to-be supervisor. Ang lupit mo! Oh, ano ba yung ginagawa mo, Joanna? Baka masira mo yung pindutan ng elevator. Ano bang pakialam mo? Kung masisira to, maipapaayos naman to kaagad. Oh, bakit ka galit? Nagbibiruan lang tayo rito. Alam mo, pansin ko kanina ka pa ganyan. Ano bang problema mo? Ganda-ganda ng araw natin eh. Hindi ka ba masaya sa ibinalita ni Erica sa atin? Anong masaya ron? Dapat ba matuwa akong sip-sip siya sa mga nakakataas? Ako ang mas matagal dito sa trabaho. Halos kalahati ng buhay ko nagtatrabaho na ako rito. Tapos sa bago mapupunta ang posisyon? Kung hindi yun pagiging sip-sip, ano tawag doon? Hindi naman ako sumisip-sip. Nagulat nga rin ako na bigla yung sinabi sa akin. Kasi 'di ba ang dami kong maling nagawa sa trabaho ko? Yun na nga eh. Marami kang nagawang mali. Ang dami mo pang issue na dinala dito tapos biglang ikaw ang makakakuha ng promotion. Paano naman kaming matatagal na rito? Pinaghihirapan din namin ang trabaho namin ah. Unfair yun. Kakausapin ko bukas ang HR. Dahil kung hindi nila magagawa ng paraan to, magre-resign talaga ako. Oh, bakit parang kasalanan pa ni Erica na siyang mas magaling kaysa sayo? Wala sa tagal yan. Nasa performance. Ano kung mas matagal ka pero mas makupat ka pa sa baguhan? Ang dami mong maling ipinapasang report kaya bumababa ang performance ng team natin hanggang sa dumating si Erica. Tapos magrereklamo ka? Kung pagalingan lang naman ang usapan, baka nasa hulihan ka. Huwag mo idadahilan ng pagre-resign mo. Kahit umalis ka ngayon, walang pakialam sa iyong kumpanya. Hindi ka kawalan. Saka, huwag mo siyang pagsasabihan na siyang sip-sip.
Baka nakakalimutan mong ilan ang nag-resign at na-terminate dahil sa pagiging sip-sip mo sa HR. Sige, magkampihan kayong dalawa. Ayan, ngayon palang kumakapit at sumisip-sip ka na sa kanya, ni hindi pa nga siya sigurado na sa kanya mapupunta ang posisyon. Bahala nga kayo riyan. Inirapan pa ni Joanna ang kaibigan niya bago siya bumaba ng elevator. Simula nang sabihin niyo ni Joanna, hindi na sila nagkausap pang dalawa. Kahit naayain siya ni Erica na sabay na silang kumain, ay hindi siya nito pinapansin. Pinagsasabihan naman siya ni Jonel. Kaya ngayon ay dalawa na silang hindi kinakausap ni Joanna. Hindi niya matanggap ang katotohanan na mas malaki ang chance na mapunta kay Erica ang posisyon kaysa sa kanya. Sa paglipas ng mga araw, nagpapatuloy na lang ang dalaga sa pagtatrabaho niya at ang naiwan niyang kaibigan ay si Jonel na lang. Isang beses pa ay pinatawag si Erica ng HR nila para sabihin sa kanya na mabibigyan siya ng memo dahil sa mga nauna niyang pagkakamali sa trabaho. Makakaltasan din siya ng sahod. Dahil dito ay umapila ang dalaga dahil wala naman siyang natanggap na reklamo nung mga nakaraan. Ang mga pagkakamali na tinutukoy ng HR ay noong bago pa lang siya sa trabaho. Nagsumbong si Erica sa supervisor nila at ipinagtanggol naman siya nito. Sinabi pa sa HR na kung ipagpipilitan niya ang gusto niyang gawin kay Erica, ang boss na nila mismo ang makakausap niya. Ang sakit na ng ulo ko. What if tanggihan ko na lang ang posisyon na binibigay sa akin? Nahihirapan na ako eh. Ang daming nagagalit sa akin, pati si Ate Joanna ayaw na akong kausapin. Ano ka ba? Huwag mong tatanggihan yan. Dahil sila lang ang magwawagi sa paninira nila sa'yo. Hayaan mo silang maging toxic sa sarili nila. Basta ikaw nagtatrabaho ka na maayos. Saka kahit naman hindi sa'yo mapunta ang posisyon, hindi rin naman yun mapupunta kay Joanna eh. Kung alam mo lang kung paano niya magtrabaho, pati ikaw mas stress sa kanya. Hindi nga yun nakakaintindi ng simpleng instruction eh. Hindi mo ba napapansin na sa tagal niya ni hindi man lang tumaas ang posisyon niya? Pero kasi ayoko nang may kaaway. Ang bigat kaya sa dibdib kapag iniisip ko na nasira ang pagkakaibigan namin dahil lang sa posisyon na yun. Hindi ba pwede na masaya lang akong magtatrabaho? Pwede ka naman maging masaya, huwag ka lang magpapapekto sa kanila. Kahit na anong sip-sip niyan sa HR, hindi sila mananalo sa'yo. Babakapang kita palagi. Baka suntukin ko sila kapag labas ng office. Baliw ka talaga. Nakakainis ka, palagi ka nalang nagpapatawa sa mga seryosong usapan. Nagtatawa na ng dalawa na mas kinainis ni Joanna. Hindi niya maatim na makitang masaya si Erica habang siya ay nagdurusa at nanliliit sa sarili niya. Habang lumilipas ang mga buwan, hindi na naaapektuhan si Erica sa mga naririnig niyang balita tungkol sa kanya. Ang alam niya lang ay masaya siya sa pagtatrabaho at kasama niya si Jonel na siyang tunay niyang kakampi. Dumating na ang araw kung saan nakuha niya ang posisyon. Mas lalong nangitim sa galit si Joanna dahil kahit anong gawin niyang paninira sa dating kaibigan, nakamtan pa rin ito ang tagumpay. So masaya ka na niyan ngayon? Naagaw mo na sa akin si Jonel, nakuha mo pa ang posisyon na para sa akin. Ibang klase ka rin, no? Ang akala ko pa naman mukha kang santa sa kabaitan. Isa ka naman palang ahas. Oh, teka, baka magalit ka sa akin at pabigyan mo ko ng memo. Mas mataas ka na nga pala sa akin. Sorry po, madam. Ate Joanna, alam mo naman na hindi ako nagbago kahit na nasa mataas akong posisyon. Sana maintindihan mo na trabaho lang to. Isa pa, hindi ko inaagaw si Jonel. Siya ang kusang lumalapit sa akin at magkaibigan kami. Sa totoo lang, wala naman akong pakialam sa posisyon mo. Sige lang, namnamin mo lang yan dahil alam ko naman na mawawala rin yan sa'yo. Ngayon lang naman yan dahil gumagana ang pagpapaawa mo. Nakita mo, nakuha mo ang simpatsya nila sa paiyak-iyak mo. Hindi ko alam kung bakit kita tinuring na kaibigan eh. Isa ka namang ahas at saka pala linta na masyadong sipsip. Hindi ako sumipsip sa kahit na sino.
Nagtatrabaho ako ng patas at ibinibigay ko lang ang best ko. Ayan, dyan mo sila nakuha sa pagiging best actress mo. Tingnan mo mamaya, iiyak ka niyan. Sayang ang effort ko na ibunyag sa lahat ang baho mo. Mas magaling ka palang kumuha ng loob nila. Oo, tama ka. Ako nga ang nagpakalat ng mga chismis tungkol sa'yo. Saka naalala mo nung sinabihan kang tanga kasi mali ang ginawa mo? Sinadya ko talaga yon. Ang sayang ang makitang umiiyak ka eh. Hayaan mo, makikita ko ulit yon kapag lumagapak ka. Masyado pa kasing mataas ang tingin mo sa sarili mo ngayon. Pero for sure, isa sa mga sandali na to babagsak ka rin sa lupa. Hahalik ka ulit sa mga paa ko. Tandaan mo yan. Hindi na nakapagsalita pa si Erica matapos niyang marinig ang mga salitang binitawan ng dati niyang kaibigan. Lumabas na rin ng banyo si Joanna. Gustong isumbong ng dalaga ang mga pag-amin na sinabi ni Joanna, ngunit alam niya na mas lalaki pa ang problema nila. Lalo na kapag nalaman ito ni Jonel, kaya nilihim niya ito at nagpatuloy na magtrabaho. Habang lumilipas ang mga araw, nakakaramdam ng kakaiba si Erica sa sarili niya. Sumasakit ng sobra ang ulo niya. Nagluluhari ng mga mata niya. Tuwing titingin siya sa harap ng computer, wala siyang gaanong maaninag. Bakit ba ang sakit ng ulo ko? Maaga naman ako nakatulog kanina. Tapos pati paningin ko hindi pa maayos. Ano ba naman to? Kung kailan pa naman ang dami kong hinahabol na report. Kahit sa paglipas ng mga oras na pinapahinga ni Erica ang mga mata niya, walang nagbabago. Lumalabo ito at sa tuwing tatagal siyang nakatingin ay grabe ang pananakit ng kanyang ulo. Hanggang sa natapos ang araw, hindi man lang niya nakalahati ang trabaho niya. Nagpaiwan siya para mag-overtime dahil kailangan niyang matapos ang dapat niyang gawin. Kasama naman niya si Jonel na naghihintay sa kanya na makauwi. Ah! Ano ba to? Ang sakit ng ulo ko! Ah! Napahawak siya sa ulo niya at napasandal sa kinauupuan niya. Hindi na rin tumitigil ang mga mata niya na umagos ang luha. Sa katunayan, humahapdi rin ang mga mata niya sa tuwing masasanggian ito ng luha. Hindi na niya maipaliwanag ang samut-saring sakit na nararamdaman niya. Tara na Erica, iuwi na kita para naman makapagpahinga ka. Baka naman nagkakasakit ka na sa kakatrabaho mo. Mag-file ka kaya muna ng leave para makapagpa-check up ka. Hindi pwede. Alam mong kakapromote lang sa akin at ang daming trabahong nakatambak. Kaya ko to. Magiging okay din ako. Magiging okay ka kapag nagpahinga ka talaga. Hindi yung pinipilit mo sarili mo magtrabaho. Tingnan mo ngayon, sa sobrang sakit ng ulo mo, hindi mo na alam ang gagawin. Noong una ay ayaw pa ni Erica na umuwi dahil inaalala niya ang trabaho niya, pero wala na siyang nagawa nang ilabas siya ni Jonel. Ang binata ang nag-uwi sa kanya sa bahay nila. Sinabi rin niya sa lolo ni Erica ang naramdaman niya sa trabaho kanina. Pagpasok daw kasi ni Erica, gano'n na ang nararamdaman niya. Kaya ang lolo na lang daw niya ang magpayo sa kanya na magpadoktor na muna at magpaalam sa trabaho. Pero hindi rin yun pinakinggan ni Erica. Pumapasok pa rin siya sa trabaho kahit na sobrang sama ng pakiramdam niya. Iniinuman niya ng gamot pero hindi natatanggal. Sa halip ay mas lalo pa itong lumalala hanggang sa naaapektuhan na ang trabaho niya. Wala na siyang natatapos na report at madalas siyang umuuwi ng maaga. Dahil doon, napilitan ang supervisor na ibaba siya ng posisyon. Bumalik siya sa dati nilang opisina. Oh, bumalik ka rito, madam. Ano nangyayari? Ayan na nga bang sinasabi ko kapag masyadong naggagaling-galingan sa trabaho eh. Bakit kasi pinipili nila ang mga taong hindi deserving sa posisyon? Tigilan mo na nga si Erica, Joanna. Di na nga maganda ang kalagayan niya, parang tuwan-tuwa ka pa. Magpaalam ka na muna na maaga kang uuwi ngayon, Erica. Sasamahan na kita sa doktor.
Talagang sasamahan mo pa siya? Ay, ibang klase ang pagiging espesyal ng babae na yan para sa'yo. Oo, matagal na siyang espesyal sa akin, hindi kagaya mo. Kaya pwede ba tigilan mo na siya? Kung gusto mo, ayun, sa'yo na ang posisyon na binitiwan niya. Mukhang yun naman talaga ang habol mo, matagal na eh. Di mo lang makuha dahil hindi mo deserve. Tama na yan, Junel. Huwag na kayong mag-away. Sakit ng ulo ko. Hindi napigilan ni Erica na lumuhod sa sobrang sakit na nararamdaman niya. Nakahawak siya sa ulo niya at minsan ay hinahampas ito para lang matigil ang sakit na nararamdaman. Pero wala itong naging epekto. Hindi na rin tumatalab sa kanya ang anumang gamot. Nang makapunta sila ng ospital, sinabi ng doktor na wala silang makitang problema kay Erica. Sumailalim siya sa maraming test pero walang makitang sakit. Dahil doon, napilitan siyang mag-resign para makapagpahinga. Pero hindi siya pinayagan na umalis sa trabaho. Sa halip ay hinayaan siyang mag-leave para kapag gumaling na siya ay maaari pa rin siyang makabalik. Araw lang ang lumipas, mabilis na bumagsak ang katawan ni Erica. Nakaratay lang siya sa higaan at kahit anong gawin niya, hindi nawawala ang sakit ng ulo niya. Lo, pasensya na po at nagiging pabigat pa ako sa inyo. Hindi ko na po alam kung matutuloy ko pa ang pangako ko po sa inyo na magandang buhay. Ano ka bang bata ka? Bakit ganyan ka magsalita? Hindi ka pa naman mamamatay eh. Gagaling ka pa, huwag ka mag-alala. Hindi ko po sigurado kung gagaling pa po ako. Nanghihina na po ang katawan ko. Hindi ko na po kaya. Sa katunayan po, gusto ko na pong sumuko para hindi na rin po tayo mahirapang dalawa. Salamat po sa lahat ng pag-aalaga niyo sa akin. Sobrang nagpapasalamat po ako na kayo po ang naging lolo ko. Pero kung isang araw po na hindi na ako gigising, gusto ko pong maging maayos kayo palagi. May ipon po ako para po yun sa inyo. Dahil kapag nawala na po ako, ayoko pong maghirap kayo. Hindi ka mawawala, apo ko. Magagawa natin to ng paraan. Alam ko na may kumukulam sa'yo. Hintayin mo lang ang gagawin ko. Dahil inuunti-unti kong labanan yun. Ibabalik ko ng doble ng sumpa sa nagbigay niyan sa'yo. Huwag ka na mag-alala, apo ko. Hindi naniniwala si Erica sa mga kulam pero alam niya na dating albularyo ang lolo niya. Naaalala niya pa noon na may mga taong nagpupunta sa bahay nila para magpagamot dito. Pero matagal na ring tumigil ang lolo niya. Una pa lang sinasabi na sa kanya na may taong gumagawa ng masama sa kanya. Pero dahil matagal nang hindi naggagamot ang lolo niya, nahihirapan itong makisabay sa pakikipaglaban. Ipinangako naman ni Lolo Baste na hindi siya titigil hanggat hindi gumagaling ang apo niya at hindi nababalikan ng sumpa ang gumawa sa kanya nito. Sa paglipas ng mga araw, nagpapatuloy si Lolo Baste sa mga ritual na ginagawa niya. Doon niya napansin na nagiging maayos na si Erica. Nanunumbalik na ang lakas niya, ngunit kailangan niya pa ring magpahinga. Habang nagpapagaling ang dalaga, palagi rin siyang dinadalaw ni Junel. Nagdadala ito ng pagkain para sa kanila ng lolo niya. Ipinapakita niya na seryoso ang nararamdaman niya para rito. May good news ako sa'yo. Alam mo ba na sa akin ang punta ang posisyon mo? Ako na ang bagong supervisor. Tapos ayun, si Joanna, nang gagalaiti na naman sa galit. Halos araw-araw ba naman galit kapag nakikita ako. Pinagmumura na siguro ako nun sa utak niya. Pero sorry siya dahil mas magaling ako sa kanya. Hindi na umuubra ang pagiging sip-sip niya. Kaya mo, kapag balik mo sa trabaho, panigurado akong makakakuha ka na naman ng magandang posisyon. Inaantay ka na nga ni boss eh.
Nakakatuwa naman na na-promote ka na. Deserve mo naman talaga yun. Sana maging maayos din si Ate Joanna kasi parang lahat na lang ng tao kinukumpetensya niya. Hindi ko alam kung kailan ako babalik. Ang alam ko lang, nagiging maayos na ang pakiramdam ko. Ang galing, no? Mabuti naman at gumagaling ka na. Anong ginawa mo? Kasi di ba walang gamot na pwede sa'yo kasi wala namang makita ang mga doktor na problema sa'yo? Nag-try na tayo kung may cancer ka ba sa utak o may problema man lang. Pero wala naman silang makita. Dahil may kumulam sa apo ko. Base sa nakita ko, malakas namang kukulam ang nakuha niya dahil pinapalakas din ang kapangyarihan ng galit at inggit. Pero huwag na kayong mag-alala dahil naibalik ko na sa kanila ang sumpa. Hindi na nila matatakasan yun. Lahat ng naranasan ng apo ko ay mararanasan nila ng doble. Namangha si Junel nang malaman niyang albularyo ang lolo ni Erika. Pero pakiramdam niyang si Joanna ang dahilan ng pangulam. Ito lang ang may motibo dahil sa galit niya sa mga tinatamasa ni Erika. Sa paglipas ng mga linggo, nakabalik na sa trabaho si Erika, kung saan naging maayos na ulit ang takbo ng buhay niya. Bakit nandito ka? Buhay ka pa pala? Oo, Ate Joanna. Medyo natagalan lang ang pagpapagaling ko pero ngayon okay na ako. Pinapabalik na rin kasi ako sa trabaho. Bakit gumaling ka pa? Hindi ba dapat nilalamon ka na ng kamatayan ngayon? Anong ginawa mo, ha? Hindi ba dapat ako ang nagtatanong sa'yo kung anong maaaring ginawa mo sa akin? So alam mo na pala. Well, yun naman dapat ang mangyari sa'yo dahil mang-aagaw ka. Una, nilandi mo si Junel para magkagusto siya sa'yo. Traidor kang kaibigan. Tapos, gusto mo pa akong agawan ng posisyon. Dapat sa akin yun eh. Pero sa'yo lang napupunta lahat. Dapat namatay ka na lang para hindi ka na nakabalik pa rito. Alam mong wala akong ginawang masama sa'yo. Naging mabuting katrabaho at tunay na kaibigan ako sa'yo. Kaya hindi ko maintindihan bakit kailangang umabot pa sa pagpapakula mo sa akin. Ang daming pangarap ang maaaring mawala sa akin kung nagtagumpay ka. Yun nga ang gusto kong mangyari. Ang mawala sa'yo ang lahat. Tandaan mo, ngayon nakaligtas ka pero sisiguraduhin ko sa'yong sa susunod na gagawin ko sa'yo, hindi ka na makakabangon pa. Tuluyan kang lalamunin ng kamatayan. Bitbit yung ilusyon mong ikaw ang mas magaling sa akin. Matapos itong sabihin ni Joanna, ay umalis siya sa harapan ng dalaga. Ayaw ni Erika na magalit dahil mas inaalala niya ang maaaring mangyari sa dating kaibigan dahil sa pagkampi nito sa kadiliman. Habang lumilipas ang mga araw, kapansin-pansin ang pagiging magagalitin ni Joanna. Kahit na saan sila magkasalubong ni Erika, ay minumura niya ito, lalo pa nang nalaman niya na sinagot na nito si Junel at pinayagan ng management ang relasyon nila basta hindi ito makakaapekto sa trabaho nila. Buisit naman! Ano ba itong mga binibigay niyong trabaho sa akin? Mga walang kwenta! Ano, Erika? Di ba ikaw ang humahawak nito? Bakit sa akin mo ito ipapatrabaho? Hindi ko na kasi mahahawakan yan. Lilipat na ako ng ibang department saka aakyat ako ng 15th floor. Doon na ang magiging office ko. Hindi lang naman ikaw ang binigyan ko ng trabaho dahil lahat naman kayo. Hinati-hati ko lang. Mas kaunti nga lang yang sayo at yan pa yung mas madali. Leche, wala akong pakialam. Hindi ko gagawin yung trabaho na yan. Huwag yung dagdagan ang ginagawa ko. Masyado kang mayabang dahil lang sa tumaas ang posisyon mo. Hindi naman mababago na isa ka lang batang baguhan. Akala mo naman hindi mawawala sa iyo yung posisyon mo na yan? Maghintay ka lang talaga. Huwag mo akong tinatakot, Ate Joanna. Lahat to may kinalaman sa trabaho. Kung ayaw mo niyan, huwag ka sa akin magreklamo. Sige, ipaparating ko ang mga hinaing mo sa mas mataas sa akin. Ayokong patulan ka pero sumusobra ka na. Hindi na napigilan pa ni Erika na ilabas ang mga hinaing niya dahil marami ng masasakit na salitang nasabi sa kanya si Joanna simula pa noon. Nadadamay pa ang mga magulang niya.
palagi rin siyang pinagbibintangan nito sa mga bagay na hindi naman niya ginawa. Sa paglipas ng mga araw, naging abala na si Erica sa trabaho niya at doon niya nabalitaan na nawala na ng trabaho si Joanna. Dahil sa dami nitong mga nakakaaway sa opisina nila at ilang araw din itong hindi pumasok dahil sa sakit. Simula nun ay wala na silang ibang naging balita pa sa kanya. Hanggang isang araw, habang naggagala sina Jonel at Erica, may napansin silang pamilyar na muka na nasa gilid ng bangketa. Sandali lang, babe. Parang kamukha ni Ate Joanna yun, di ba? Saan? Yung bang babaeng nakahiga? Teka. Oo nga no. Siya yan eh. Bakit? Ano kaya nangyari sa kanya? Nilapitan nilang dalawa ang babae at nakumpirma nila na si Joanna nga ito. Tinulungan nila ito at pinakain kung saan dinala rin nila ito sa bahay ni na Erica. Ano bang nangyari sa'yo, ate? Ang tagal na naming walang balita sa'yo. Bakit nasa bangketa ka na lang? Wala na akong kahit na ano sa akin. Simula nang magkasakit ako, naubos na ang pera ko. Walang kamag-anak na gustong kumupkup sa akin dahil nagiging pabigat lang daw ako sa kanila. Kung gusto mo, dito ka na lang muna sa bahay namin. Wag na, salamat na lang. Nakakahiya naman dahil sa dami ng mga kasalanang nagawa ko sa'yo noon. Maraming salamat nga pala sa mga naitulong niyo sa akin ngayon. Sa katunayan, kayo lang ang nakatulong sa akin. Ako pa na maraming naging atraso sa inyo. Sa totoo lang, ito na siguro talaga ang karma ko dahil sa mga ginawa ko. Nung nakakaangat ka na, pinaulit ko yung pangungulam sa iyo. Pero ayaw nun pinagawaan ko nung una dahil binalikan siya ng sumpa. Hindi ako nakinig sa kanya nung binalaan niya ako, kaya lumapit ako sa iba. Pero sa halip na sa inyo mapunta, sa akin tumalab. Hindi ko akalain na mas malala pala ang mararanasan ko. Wala akong mahanap na lunas. Wala akong kahit sinong matakbuhan. Kahit sa pagtatrabaho hindi ko na magawa. Para na akong baldado. Naluluha si Erica habang nakikita niya si Joanna na nagkakaganon. Bakas niya ang paghihirap dito dahil ang dating ganda at malusog nitong pangangatawan ay bumagsak. Kinausap ni Erica ang lolo niya para pagalingin si Joanna, pero tumanggi si Lolo Baste na gawin yon. Sige na po, Lo. Maawa na po kayo kay Ate Joanna. Nakikita ko naman po ang pagsisisi sa kanya eh. Bigyan po natin siya ng isa pang pagkakataon para po makapagbago. Hindi ko na kayang gawin yun dahil siya naman ang pumili niyan. Kahit na anong pagsisisi niya, wala na siyang mababawi. Dahil alam na niya yan simula pa nung una. Pumayag siya sa kasunduan noong nagpakulam siya. Alam niya na kapag bumalik sa kanya ang sumpa, wala na itong lunas pa. Opo, alam ko na yun nung una pa lang. Pumayag ako dahil hindi ko inakala na babalik talaga sa akin. Yun ang pagkakamali ko. At kahit na magsisi pa ako, wala na akong pagkakataon pa na makalaya rito. Kaya maraming salamat pa rin sa inyo, Erica. Dahil kahit na naging masama ako sa'yo, hindi nagbago ang pagiging mabuti mo. Gusto ko lang talagang humingi ng tawad sa'yo bago ko umalis at magpakalayo-layo. Para kahit dito wala akong bitbit na mabigat sa puso ko. Alam ko na mahirap akong mapatawad. Pero sana, bigyan mo ng puwang ang puso mo. Huwag ka nang mag-alala, Ate Joanna. Hindi ako nagtanim ng galit sa'yo. Pasensya ka na rin dahil wala akong magawa para mapagaling ka. Pero sana makatulong pa rin ako sa mga pangangailangan mo. Dahil kahit na paano, naging magkaibigan din naman tayo. Pinapatawad na kita at ang hiling ko lang sana ay maging malaking aral na sa'yo ang mga nangyaring ito. Mahigpit na yakap ang ibinahagi ni Erica sa dating kaibigan.
Nakakaramdam siya ng awa, kaya nag-alok siya ng tulong pinansyal dito, pero tumanggi na si Joanna. Gusto niyang magpakalayo-layo sa lahat. Ang mahalaga lang daw para sa kanya ay ang narinig niyang pinatawad na siya ni Erica. Alam niya na hindi lang si Erica ang nagawa niya ng masama, dahil ilang mga pangarap na rin ang nasira niya dahil lang sa inggit. Ngayon na sa kanya na ang nawala, lubos niyang nauunawaan ang hirap. Naging malaking aral ito sa kanilang lahat, na kailanman hindi mananaig ang inggit at pagiging traidor. Hahain din sa kanila ang karma, at kapag dumating yon, wala na silang magiging takas. Matapos ang kanilang naging usapan, hindi na nila nakita pang muli si Joanna. Nawalan sila ng balita kung ano na nga ba ang kalagayan nito, habang sina Jonel at Erica ay namuhay ng masaya at payapa.